Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mula po dito sa Basilica of San Sebastian, ang shrine ng Our Lady of Mount Carmel. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay ngayong January 6, 2024, Sabado, ika-6 ng Enero. At ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 5, verses 5 to 13. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubuo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ang ating pong Saint of the Day ngayong araw na ito, January 6, ay si Saint Andre Bicet from USA, Canada, isang religious. Si Andre Bicet ay ipinanganak noong August 9, 1845. At siya po ay kilala bilang isang simpleng brother. Brother Andre, a lay brother mula sa Congregation of the Holy Cross, credited with thousands of reported miraculous oil healings associated with his deep devotion to Saint Joseph. So, born sa pangalan po, born Alfred on August 9, 1845 sa Quebec. Medyo meron po siyang kahinaan sa kanyang kalusugan, kung kaya siya po ay binigyan ng emergency baptism ng Paris Priestley na noon. So, siya po ay mula sa working class family. Ang mother po niya na si Clotilde Foyce Bicet ay talagang maaga siyang inulila, maaga siyang iniwan at the age of 12. Ang kanya pong mga magulang ay namatay. Yung kanya pong parish priest, nakita sa kanya yung piety and devotion, siya po ay pinakilala sa Congregation of Holy Cross at sumulat sa superior ng congregation na naglalaman po na, "I'm sending you a saint." Initially po rejected because of his frail health. Pero Archbishop Ignace Bourget of Montreal intervened on his behalf. Kaya in 1872, Alfred was accepted and entered the novitiate of the congregation, receiving the religious name of Brother Andre, by which he was known for the rest of his life. He made his final vows on February 2, 1874 at the age of 28. Ang naging task ni Saint Andre sa kanilang kongregasyon ay porter at Notre Dame College. Porter, ibig sabihin sa pintuan, taga-bukas ng kanilang pintuan. He was deeply devoted to Saint Joseph and recommend Saint Joseph's intercession to the afflicted. Nung magkaroon din po ng epidemic doon sa kanilang lugar,
sa mga eskwelahan, Andre volunteered to nurse and not one person died. The trickle of sick people to his door became a flood. So his superiors were uneasy. Diocesan authorities were suspicious. Doctors called him a quack. I do not cure, he said again and again. So Saint Joseph cures. In the end, he needed 4 secretaries to handle the 80,000 letters he received each year. In 1924, construction of basilica named St. Joseph's Oratory began on the side of the mountain near his chapel. Andre Bisset died in 1937 at the age of 91. A million people filled his coffin. Brother Andre was beatified by Pope St. John Paul II on May 23, 1982, on October 17, 2010, and Pope Benedict XVI formally declared sainthood for him, the first saint of the Congregation of the Holy Cross. At muli po sa narinig nating pahayag mula sa sulat ni Apostol San Juan na nagsasabing kilalanin natin si Kristo dahil may nagpapatotoo at tatlong patotoo na ibinibigay sa atin ay ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. At ang sino man po na kumikilala kay Kristo ay maliligtas o kaya naman sabi po magtatagumpay. So wala pong imposible sa pangalan ni Kristo. Walang imposible. O kaya lahat magagawa natin sa pangalan ni Kristo. Basta't sumampalataya lang tayo kay Kristo bilang anak ng Diyos. At yan po ay hindi dapat na ikahiya. Tandaan po natin na si Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. Ang pananampalataya natin hindi po half-half, kundi siya po ay 100% human at 100% divine. Yan po ang ipinahayag sa atin sa mga sulat at sa mga susunod pa natin maririnig mula kay San Juan. At tandaan niyo po ulit na si San Juan ang pinakahuli sa 12 apostol na namatay at siya lamang po ang namatay sa katandaan, yung natural death, kumpara din sa lahat po ng mga apostol na martyrdom. Nawa ay magkaroon din tayo ng biyaya na grasya na makita si Kristo. Magkaroon din ng pag-unawa kapag binabasa natin ang mga salita mula sa Biblia na nagpapakilala sa atin sa tunay na pagkatao at pagka-Diyos ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Muli po, mula dito sa Basilica ng San Sebastian, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.